Hindi, bear. Sarap. Oh. Canned tuna at kanin lang ang main ingredient dito sa recipe na ito. Pero syempre, low-carb version. Kaya instead of using regular rice, gagamit tayo ng dry shirataki rice para sa recipe na to. Madali lang i-prepare ang dry shirataki rice. Kailangan lang nating haluan ng mainit na tubig, takpan, tapos maghihintay lang tayo ng 7 to 10 minutes at ayan na, ready na ang ating dry shirataki rice. 1:1 yung ginagawa kong sukat pagdating sa hot water at saka sa dry shirataki rice. Kung medyo matigas yon para sa inyo, pwede nyo namang dagdagan ng hot water para medyo malambot pa. Pero okay na to sa akin. Perfect na. Disclaimer lang na ang dry shirataki rice, kahit na consider siya as low carb, medyo mataas pa rin ang carbs neto kapag kakain kayo ng marami. Kaya make sure na in moderation pa rin po. Naghalo lang ako dito ng sesame oil at apple cider vinegar. Tansya-tansya lang rin yung mga pinaghahalo ko na ingredient. Pwede nyo rin namang i-skip yung paghahalo ng sesame oil dito sa kanin. Kaya lang iba rin kasi talaga yung lasa na naidadagdag niya. Kaya mas prefer ko na hinahaluan siya ng sesame oil. Para naman sa tuna, meron tayong options. Ito yung currently na meron ako sa pantry. Pero kahit na anong brand naman ay okay. Pero i-check muna ang ingredient. Dapat soaked in water, pwede rin soaked in brine, or okay din yung soaked in olive oil. Karamihan kasi ng mga canned tuna nakahalo sa vegetable oil or sa sunflower oil. Kaya yun yung mga iiwasan natin na mga klase ng canned tuna. Strain lang natin ng maigi tong canned tuna para hindi naman masyadong maging watery yung kalalabasan ng baked sushi natin. After that, transfer na natin sa isang separate bowl. Paghahalu-haluin lang natin itong canned tuna na drainade na natin kanina. Tapos, pwede na rin tayong maghalo ng cream cheese. Half lang yung ihahalo ko na cream cheese. Pero kung mas prefer ninyo na medyo mas cheesy siya, pwede naman yung isang bloke yung gagamitin ninyo. Tinitipid ko lang kasi to dahil medyo mahal ang cream cheese. Kaya half-half lang yung hinahalo ko. Mas okay pala na bago nyo gawin tong recipe na to, ilagay nyo na siya sa room temp para mas madaling haluin mamaya. Ito kasi kakalabas lang sa ref, kaya buong buo pa. Kaya nahirapan din ako na haluin siya. Nag-add din ako ng mayonnaise. And again, lahat ng hinahalo ko na ingredient dito sa ginagawa kong recipe ay tansya-tansya lang. Kaya pagdating sa mayonnaise, kayo na rin ang bahala kung gaano karami yung gagawin ninyo. Ayan, kung nakikita ninyo, diba, nahihirapan akong haluin kasi nga hindi ko na ilagay sa room temp kanina si cream cheese. Pero okay lang, madali lang naman yan. Konting konting tiyaga-tiyaga lang sa paghahalo. Yung red na hinalo ko naman kanina ay hot sauce. Pwede kayong gumamit ng sriracha, pero hindi ko prefer yung lasa ng sriracha, kaya regular na hot sauce lang yung ginagamit ko. Pwede na rin yung timplahan kung medyo natatabangan kayo dito sa lasa nito. Prefer ko naman na hinahalo dito ay salt and pepper, tapos sometimes naghahalo rin ako ng garlic powder. May mga ibang recipe akong nakita na naghahalo rin sila ng chopped na cucumber. Sinubukan ko yun dati, kaya lang ibibake pa kasi natin itong recipe na to, kaya hindi ko nagustuhan yung naging result niya nung cucumber after mabake. Kaya yung cucumber, hinahalo ko na lang siya kapag tapos na mabake yung ating baked sushi. So, it's up to you kung ano yung gusto ninyong gawin sa cucumber. Ngayon, i-assemble na natin siya. First layer, ilagay natin yung rice, tapos pitpitin nyo ng maigi kasi medyo buhaghag ang dry shirataki rice compared sa regular na kanin. Dinudurog ko lang itong nori sheets na meron ako, pero yung original na recipe talaga, gumagamit sila ng furikake. Kaya lang, wala akong balak na bumili nun kasi medyo pricey siya. Yun kasing furikake ay pinaghalo-halo lang rin naman na nori sheet na durog-durog, merong salt, konting sugar, tapos toasted sesame seeds. Kaya yung ginagawa ko ay dinudurog ko lang yung ganitong klase ng nori sheets, tapos tinataktakan ko siya ng everything but bagel na seasoning. Kaya lang currently kasi naubusan na rin ako ng everything but the bagel seasoning. Nung time na yan, nag-order ako pero hindi pa dumadating, kaya ayun, wala akong hinalo. Yun nga lang, ang difference, everything but the bagel kasi hindi naman siya
matamis, tapos merong halong garlic na fried garlic yon. Kaya medyo iba pa rin yung lasa compared sa original na furikake. Pero mas gusto ko kasi yung savory na lasa, kaya mas prefer ko yung ganong timpla. Tapos on top, syempre yung ginawa natin kanina na pinaghalo-halong canned tuna. Ito for ano na lang yan, pampaganda, pero hindi naman naging maganda yung itsura. After this, diretso sa oven na. Kaya lang wala naman kaming oven, kaya air fryer na lang. 195 degrees for 10 minutes at ayun na yung itsura niya after. O diba, ang dali-dali lang gawin. Tapos mag-a-add na lang tayo ulit ng nori sheets. And yung sinasabi ko sa inyo kanina na cucumber, nilalagay ko na lang siya on top instead na isasama ko kapag lulutuin. Masarap din to kapag may halong avocado.